Naranasan mo na bang makaramdam ng layong loob sa Diyos kahit ginagawa mo naman ang lahat ng tama? Lumuhod ka na ba sa panalangin ngunit tila tahimik lang ang langit? Marami ang nabubuhay ng ganito. Pumupunta sa simbahan, nagbabasa ng Biblia, pero pakiramdam nila ay may kulang pa rin. Para bang nandoon ang Diyos pero malayo? Para bang ang puso ay sumisigaw para sa isang bagay na higit pa, isang bagay na hindi kayang abutin ng mga salita? Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang turo ni Jesus na halos walang nagsasalita tungkol dito. Pero ito ay may kapangyarihang baguhin ang buong relasyon mo sa Diyos. Hindi ito tungkol sa mga patakaran. Hindi ito tungkol sa mga ritual. Ito ay tungkol sa isang buhay, malapit at malalim na koneksyon. Yung uri ng ugnayan na binabago ang lahat mula sa loob palabas, manatili ka hanggang sa huli. Dahil maaaring ang katotohanan ito ang kasagutang matagal mo nang hinahanap. Uhaw ang tao. Ngunit hindi lamang pisikal na uhaw ang nagtutulak sa atin, ito ay isang mas malalim, mas tahimik na uhaw na naninirahan sa kaluluwa. Ito ang pakiramdam na kahit tila maayos ang lahat sa panlabas, may kulang pa rin sa kalooban. Isang kawalan na hindi kayang punan ng tagumpay, pagmamahal ng tao o mga nagawa. Ito ang uhaw para sa Diyos. Ang uhaw para sa isang bagay na walang hanggan. At hindi mahalaga ang iyong edad, antas sa lipunan, o gaano ka nakatagal sa pananampalataya. Darating ang panahon na ang uhaw na ito ay sisigaw mula sa iyong loob. Ang uhaw na ito ay hindi isang kahinaan. Ito ay palatandaan na ikaw ay espiritual na buhay. Parang tuyong lupa na sumisigaw para sa tubig. Ang mang-aawit sa awit 42 ay malalim na nagpahayag nito. Kung paanong nananabik ang usa sa tubig na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Makapangyarihan ang larawang ito. Tumakbo ang usa na nauuhaw sa matinding pagkadesperado. Dama na tanging ang pagkahanap sa pinagmumula ng tubig ang makapagliligtas sa kanya. Ganyan ang kaluluwa ng tao, nagnanais, naghahanap, tumatangis kahit walang luha ang mata. Marahil naranasan mo na ito. Marahil tumingin ka sa paligid at nakita mong nasa iyo na ang lahat. Pamilya, kalusugan, isang komunidad ng pananampalataya, ngunit sa kaloob-looban may kulang pa rin. Gusto mo ng higit pa. Higit pa sa mga sagot. Higit pa sa mga pangako. Hinahanap mo ang presensya. Gusto mong madama na ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa iyong panalangin, kundi nananahan sa iyong buhay. At ang uhaw na ito, gaano man ito kadikomportable, ay isang regalo. Dahil ito ang nagtutulak sa iyo patungo sa pinagmumulan. Mula pa, sa simula, nilikha tayo para sa pagiging malapit. Sa Eden, hindi lang nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, lumalakad siya kasama nila sa hardin. Hindi ito isang malayuang relasyon, ito ay pagiging magkasama. Ito ay araw-araw na pakikisama. Ito ay sa pinakapuro nitong anyo. Ngunit nang pumasok ang kasalanan, naputol ang pagiging malapit. Nagtago ang tao, natakot, nahiya, at mula noon, namuhay ang sangkatauhan sa pagitan ng dalawang sukdulan. Pananabik sa Diyos at pagkatakot sa Kanya. Kahit ngayon, maraming Kristiyano ang namumuhay na para bang malayo ang Diyos, hindi maabot, hindi mapalapit. Para bang ang pagiging malapit sa Kanya ay para lamang sa piling iilan. Kaya namumuhay sila sa panlabas na anyo. Marunong magsalita ng maganda, alam ang mga kanta, kabisado ang mga bersikulo. Ngunit sa loob, tuyo ang puso, pagod ang kaluluwa. Para silang si Marta sa bahay sa Betania, abalang naglilingkod kay Jesus. Ngunit walang panahon para umupo sa paanan niya gaya ni Maria. At narito ang isa sa pinakamalalaking bitag espiritual ng ating panahon, ang ipagkamali ang aktibidad sa pagiging malapit. Gawing marami para sa Diyos, ngunit kakaunti ang pakikisalamuha sa Diyos. Punuin ang schedule ng mga relihiyosong tungkulin
ngunit iwanang hungkag ang puso sa kanyang presensya. Posibleng maging aktibong miyembro ng simbahan at taglay pa rin ang tuyong espiritual na buhay. Posibleng magsalita tungkol sa Diyos sa lahat ng oras at hindi pa rin siya tunay na makilala. Ipinakita sa atin ni Jesus na ang tunay na buhay kasama ang Diyos ay hindi nagsisimula sa mga kamay, kundi sa puso. Hindi ito nagsisimula sa entablado, kundi sa lihim na lugar. Siya mismo ay umaalis upang manalangin. Hinanap niya ang Ama sa katahimikan. Sa Juan Kabanata 17, siya ay nanalangin ng isang napakalapit at malalim na panalangin na nagsasabing, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon. Iyon ang pagiging malapit. Iyon ang pagnanais ng pagkakalapit. Iyon ang puso ng Ama na nagnanais na mapalapit sa kanyang mga anak. At marahil ngayon, sa gitna ng iyong pagmamadali, sa gitna ng iyong mga pakikibaka, ang banal na Espiritu ay bumubulong sa iyong loob. Bumalik ka sa akin. Tigilan mo na ang paghabol sa mga biyaya lang, ako mismo ang biyaya. Mas interesado ang Diyos, hindi sa iyong mga tagumpay, kundi sa iyong puso. Dahil sa pusong isinuko, doon siya nananahan. Hindi ito tungkol sa pagdama ng isang kamanghamanghang karanasan araw-araw. Ang pagiging malapit sa Diyos ay hindi emosyon, ito ay isang pasya. Isa itong araw-araw na pagtatayo. Tulad ng isang kasal, tulad ng isang tunay na pagkakaibigan na lumalalim sa paglipas ng panahon, sa pagiging magkasama, sa pakikinig. Hindi lamang nais ng Diyos na maging tulong mo sa oras ng kagipitan. Nais niya na maging kasama mo sa karaniwang mga araw. Siya na pinagsasaluhan mo ng mga kagalakan, pakikibaka, takot at pangarap. Siya na nakaririnig ng hindi naririnig ng iba. Siya na nakauunawa ng hindi mo maipaliwanag. At ang kagandahan ng relasyong ito ay kapag mas lumalapit ka sa Diyos, mas nakikilala mo ang iyong sarili. Ang pagiging malapit sa manlilikha ay nagpapakilala sa pagkakakilanlan ng nilikha. Nagsisimula kang makita ang buhay sa ibang pananaw. Ang mga bagay na sobrang mahalaga noon ay nawawala ng halaga. Ang mga bagay na tila imposibleng abutin ay nagiging maliit sa liwanag ng kanyang presensya. Nagsisimulang magpahinga ang iyong kaluluwa, hindi dahil nagbago ang lahat, kundi dahil ikaw ay nagbago sa loob. Ang uhaw na nararamdaman mo ngayon ay hindi kakulangan ng pananampalataya. Ito ay tawag ng Diyos. Ito ang banal na espiritu na ginigising sa iyo ang pagnanais para sa higit pa. Hindi para gumawa ka ng mas marami, kundi para ikaw ay maging higit pa. Maging higit pa bilang anak. Maging mas malapit. Maging mas kanya at dito nagsisimulang magbago ang lahat. Kapag ang iyong paghahanap ay huminto sa mga sagot at naging paghahanap para sa kanyang presensya. Ang distansya sa pagitan natin at ng Diyos ay hindi laging bunga ng isang hayag na kasalanan. Minsan, ang distansyang iyon ay nabubuo sa katahimikan. Unti-unti itong lumalago sa gitna ng araw-araw na gawain, mga panalangin minamadali, abalang mga araw at mga maling prioridad. At kapag napansin natin, malayo na ang puso. Hindi na ito nakikinig. Hindi na ito nakakaramdam. Hindi na ito tumutugon gaya ng dati. At ang sakit ng distansyang iyon ay tahimik din. Bihira ang nagsasalita tungkol dito dahil may itinatagong pagkakasala. Isang pakiramdam na kung mahal mo ang Diyos, hindi ka dapat makaramdam ng ganito. Ngunit ang katotohanan ay maraming Kristiyano ang dumaraan sa mga yugto ng espiritual na pagkatuyot, kung saan ang lahat ay tila automatiko, kung saan maging ang pananampalataya ay tila malayo. Kumakanta ka pero walang damdamin, nananalangin ka pero hindi nakakaugnay, nagbabasa ka pero hindi mo nauunawaan. Diyan mas epektibong gumagalaw ang kaaway. Hindi ka naman niya kailangang palayuin sa pananampalataya, gusto lang niyang makontento ka sa isang malamig na pananampalataya. Gusto lang niyang tanggapin mo
ang pamumuhay na malayo nang hindi mo nilalabanan ang pagbabalik. At para doon, nagtatanim siya ng mga banayad na kasinungalingan. Hindi ka karapat-dapat. Nadismaya na sa iyo ang Diyos. Huli na para bumalik. At unti-unti, ang mga kasinungalingang ito ay tinatabunan ang katotohanan ng Ebanghelyo. Hinarap din ni Jesus ang parehong espiritu ng relihiyosidad noong panahon niya. Ang mga Pariseo ay iginagalang na mga tao, bihasa sa banal na kasulatan, masusing, tagasunod ng batas, ngunit malayo sila sa puso ng Ama. Ginagawa nila ang lahat ng tama sa panlabas, pero sa loob, sila ay tuyot. Mahigpit silang kinumpronta ni Jesus, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa katotohanan. Ang taong ito ay iginagalang ako sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Isa ito sa pinakamalulungkot na pahayag sa kasulatan. Dahil inihahayag nito ang isang katotohanang nananatili hanggang ngayon. Maaari tayong magmukhang malapit sa Diyos, pero sa totoo'y malayo pa rin. Maaari nating kabisaduhin ang mga panalangin, alam ang mga doktrina, maglingkod sa simbahan, at gayon paman ay panatilihin ang Diyos sa labas ng ating mga puso. Ang ugat ng problema ay hindi kakulangan sa pagsisikap. Ito ay kakulangan sa pagsuko. Ito ay ang takot na makita tayo kung sino talaga tayo. Dahil ang pagiging malapit ay nangangailangan ng pagiging bukas. At marami sa atin ang may mga peklat na mas pipiliin nating itago. Mga trauma, pagkabigo, pagkadapa. Mga bagay na nagtulak sa ating maniwala na ang Diyos ay lumalapit lamang sa mga malalakas, na siya'y naglalakad lamang kasama ng malilinis. Ngunit ang Ebanghelyo ay mabuting balita mismo para sa mga wasak. Hindi dumating si Jesus para sa mga malulusog, kundi para sa mga may sakit. Hindi siya dumating para sa mga perpekto, kundi para sa mga nakakakilala sa kanilang pangangailangan. Hindi siya natatakot sa iyong sakit, sa iyong kalituhan, sa iyong kahinaan. Pumapasok siya sa mga lugar na pilit mong itinatago. Umuupo siya sa tabi ng babaeng Samaritana kahit alam niya ang kanyang buong kwento. Hinahawakan niya ang kitongin bago pa man ito gumaling. Dahil ang kanyang presensya ay hindi nakabase sa iyong pagganap, kundi sa iyong pagbubukas. Kaya bakit natin nararamdaman na parang malayo tayo sa Diyos? Dahil sinusubukan nating lumapit sa Kanya bilang mga alipin, hindi bilang mga anak. Dahil iniisip nating kailangan muna natin siyang mapatunayan, gayong ang nais niya lang naman ay ang pagbabalik natin. At ang pinakadakilang hadlang sa muling paglapit na ito ay hindi palaging kasalanan, kundi hiya. Hiyang amining tayo'y lumamig, tayo'y naligaw, tayo'y walang laman. Ngunit hindi naghihintay ang Diyos ng iyong pagiging perpekto. Ang hinihintay niya ay ang iyong katapatan. Ang nagkakaiba sa isang relihiyoso at sa isang malapit ay isang salita, sinseridad. Namumuhay ang relihiyoso sa panlabas na anyo. Namumuhay ang malapit sa relasyon. Iniintindi ng relihiyoso kung ano ang nakikita ng iba. Iniintindi ng malapit kung ano ang nakikita ng Diyos. At ang tanong ngayon ay, ano ang pumipigil sa iyo na muling lumapit sa Diyos? Ito ba ay sakit, takot, abala, rutina, trauma mula sa nakaraan, hindi nasagutang panalangin, pakiramdam na hindi karapat-dapat? Ano man ito, hindi ito mas dakila kaysa sa pag-ibig niya para sa iyo. Hindi ito sapat upang pigilan siyang lumapit. Ang tanging tunay na hadlang ay kapag isinara mo ang iyong puso. Ngunit kung ngayon ay pipiliin mong buksan ito, kahit kaunting salita lang, kahit tahimik na luha, papasok siya. Dahil ipinangako niya na hindi niya itataboy ang pusong wasak at nagsisisi. Ang distansya sa pagitan mo at ng Diyos ay hindi kailanman tungkol sa layo, ito ay tungkol sa kagustuhan. Mas malapit siya kaysa sa inaakala mo. Minsan, naghihintay lang siya ng isang kilos, isang iyak, isang pasya. At marahil ang tunay na hamon ng iyong espiritual na buhay ngayon ay hindi upang mas maintindihan pa,
kundi simpleng bumalik. Bumalik gaya ng alibughang anak, may maruruming damit, may pagod na puso, ngunit may katiyakang ang tahanan ng Ama ay iyo pa rin. At kapag ginawa mo ang unang hakbang, tatakbo siya patungo sa iyo. Yayakapin ka niya bago ka pa man matapos magsalita. Bibihisan ka niya ng bago. Ibig niya ang pagiging malapit na tila nawala. Iyan ang kagandahan ng ating Diyos. Kahit tayo'y lumayo, patuloy siyang naghihintay. Kahit tayo'y makalimot, patuloy siyang umaalala. At kahit tayo'y makaramdam ng layo, siya'y nananatiling naroroon. Hindi kailanman ipinangako ni Jesus ang isang relihiyon. Hindi niya kailanman sinabi, "Lumapit kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo ang mga doktrina." Iba ang paanyaya niya. Ito ay personal. Ito ay malapit sa puso. Sinabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin." Ito ang puso ni Kristo. Isang bukas na pinto, nakaunat na mga bisig, isang paanyaya na manatili kasama niya. Hindi upang makilala siya sa sabi-sabi, kundi upang mabuhay kasama siya, lumakad kasama siya, gawin siyang iyong tahanan. Sa lahat ng mga turo ni Jesus, may isang katuruan na kumikislap na parang makapangyarihang susi sa espiritu. Isang pahayag na hindi lang nagpapabago sa ating teolohiya, kundi sa ating pamumuhay. Matatagpuan ito sa Juan Kabanata 15, isa sa mga pinakamalalapit na sandali sa buong ministeryo ni Jesus. Doon, kinausap niya ang mga alagad mula sa kanyang puso, batid na malapit na ang kanyang oras. Hindi siya nagbigay ng mga alituntunin. Hindi siya nagbigay ng mga utos. Ibinigay niya ang isang lihim. Sinabi niya, "Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo." Ang pandiwang manatili ay may espiritual na bigat na hindi nauunawaan ng marami. Hindi lang ito basta paniniwala. Hindi lang ito basta pagsunod. Mas malalim pa. Ito ay pagiging naroon. Ito ay paninirahan. Ito ay ang hindi na pag-alis. Sinasabi ni Jesus, "Kung nais ninyong mamuhay ng may bunga, isang buhay na konektado sa Ama, kailangan ninyong manatili sa akin." Pagkatapos ay gumamit siya ng isang napakagandang talinghaga. Sinabi niya na siya ang tunay na puno ng ubas at tayo ang mga sanga. At kung paanong ang isang sanga ay hindi maaaring mamunga kung hiwalay sa puno. Gayon din tayo, hindi tayo makagagawa ng anuman na may halaga sa walang hanggan kung tayo'y hiwalay sa Kanya. Isang simpleng imahe ito, ngunit may napakalalim na kahulugan. Ang sanga, sa sarili nito, ay walang buhay. Natutuyo ito, nababasag, namatay. Ngunit kapag nakakabit sa puno, ito ay tumatanggap ng buhay, lumalakas, namumukadkad, at namumunga. At narito ang lihim na binabaliwala ng marami. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami para sa Diyos, kundi sa pagiging mas malapit sa Diyos. Ilang beses mo na bang sinubukang talunin ang tukso sa sariling lakas? Ilang beses mong sinubukang maging mas matiisin, mas espiritual, mas maayos, ngunit nauwi sa pagkabigo dahil hindi dumating ang pagbabago? Iyon ay dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa pagsisikap. Ito'y nagmumula sa koneksyon. Ang pagbabagong iniaalok ni Jesus ay hindi mula sa labas papasok, kundi mula sa loob palabas. At nangyayari lamang ito kapag tayo ay nasa Kanya. Ang pananatili ay isang paanyaya sa pagiging tapat at matatag. Ito ay ang desisyong manatiling malapit araw-araw. Kahit hindi ramdam ng puso, kahit nagdududa ang isip, kahit sumisigaw ang mundo na hindi ito sulit. Ang pananatili ay ang sabihing pinipili kong makasama si Jesus ngayon at palagi. May emosyon man o wala. May sagot man o wala. At ang pinakamagandang bahagi ng pangakong ito ay ito'y kapwa. Sabi niya, "Kung kayo'y mananatili sa akin, ako'y mananatili sa inyo." Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa sa pagsusumikap.
na manatili sa presensya ng Diyos. Nangangako rin siya na makakasama natin siya. Lumalakad siya sa ating tabi. Hindi siya Diyos na malayo, na nanonood lamang mula sa malayo. Siya si Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Palagi, ngunit pansinin ito, nagbigay din ng babala si Jesus. Sinabi niya na ang mga sangang hindi nananatili ay pinuputol, natutuyo at itinatapon. Hindi ito isang banta, ito ay isang espiritual na katotohanan. Ang isang sangang hiwalay sa puno ay hindi nabubuhay. Ang pananampalataya na walang pakikipag-ugnayan ay nagiging ideya lamang. Ang isang buhay na walang presensya ni Kristo ay nauuwi sa kawalan. Sa panlabas, maaaring magmukha tayong relihiyoso. Ngunit sa loob, tayo ay tuyot, mahina, madaling mabuwal. Kaya't ang pinakamahalagang prioridad ng iyong buhay espiritual ay hindi ang matuto pa ng marami, gumawa pa ng mas marami, o makamit pa ng mas marami, kundi ang manatili. Dahil kapag ikaw ay nanatili, ang bunga ay kusang darating. Si Jesus mismo ang nagsabi, "Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, siya ang namumunga ng sagana." Ang bunga ay resulta ng koneksyon. At ano ang mga bungang iyon? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Mga bunga ng Espiritu, mga bungang hindi kayang gawin ng mundo, mga bungang ipinapanganak lamang sa mga nakakabit sa puno ng ubas. Pero paano ba tayo mananatili? Nagsisimula ito sa maliliit na desisyon. Maglaan ng oras, linangin ang katahimikan, makipag-usap sa Diyos, hindi lang bilang gawain, kundi bilang tunay na pakikipag-usap. Buksan ang Biblia, hindi lang para matapos ang schedule, kundi para marinig ang tinig niya. Isabuhay ang kanyang presensya sa mga payak na sandali, sa trapiko, sa kusina, sa hirap at sa saya. Hindi lang nais ni Jesus na makatagpo ka tuwing linggo. Nais niyang lumakad kasama ka tuwing Lunes, Martes at araw-araw. At habang ika'y nananatili, mas nagiging sensitibo ang iyong puso. Nagsisimula kang makita ang Diyos sa mga lugar na dati mong hindi napapansin. Iba ang dating ng isang kanta. Ang isang tanawin ay kinakausap ang iyong puso. Ang isang payak na salita ay nagiging sagot dahil ang pananatili ay nagbubukas ng iyong mga mata sa espiritu. Tinatanggal nito ang ulap ng araw-araw at inihahayag na ang Diyos ay palaging naroroon, ikaw lang ang abala. Ito ang panawagan ni Jesus ngayon, manatili sa akin. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Dahil ang pananatili sa Kanya ay pananatili sa kapayapaan, sa biyaya, sa katiyakang inaalagaan ka ng Ama. At habang ikaw ay nananatili, lalo kang nagiging kagaya niya. Kaya't ang tanong ay hindi, ano ang dapat kong gawin para mapalapit sa Diyos? Ang tanong ay, ano ang kailangan kong bitawan upang manatili kay Jesus? At marahil tinatanong mo ang iyong sarili, paano ko ito maisasagawa? Paano ako mananatili kay Jesus araw-araw ng aking buhay sa gitna ng lahat ng aking kailangang harapin? Ang sagot ay nasa maliliit na hakbang. Ang pananatili ay hindi isang malaking tagumpay, ito ay isang araw-araw na pagbuo. Para itong pagdidilig ng halaman, hindi ito tungkol sa isang malaking pagsisikap ng sabay-sabay, kundi tungkol sa patuloy, tapat at simpleng pag-aalaga. At ang unang hakbang sa pamumuhay ng pananatiling ito ay ang paglikha ng espasyo para sa Diyos sa iyong araw-araw na buhay. Huwag maghintay na makaramdam ng isang bagay na pambihira upang lumapit. Magsimula sa kung anong mayroon ka, iyong oras, iyong atensyon, iyong puso. Ang pagtatabi ng sandali sa araw upang makasama ang Diyos ay mas mahalaga kaysa sa pagtupad ng isang espiritual na obligasyon. Doon nagsisimulang lumago ang koneksyon. Maaaring ito ay sa umaga bago magsimula ang lahat. Maaaring ito ay sa gabi,
sa katahimikan. Ang mahalaga ay ito ay isang taus-pusong sandali kung saan ikaw ay nagsasalita at nakikinig din. Isang sandali kung saan binubuksan mo ang iyong kaluluwa nang walang pagmamadali, nang walang mga maskara. Isa pang praktikal na hakbang ay ang manatiling may kamalayan sa presensya ng Diyos sa buong araw. Hindi ito nangangahulugang itigil ang lahat bawat oras, kundi ang pag-alala na si Jesus ay kasama mo sa lahat ng bagay, sa pila sa tindahan, sa trapiko, sa mga gawaing bahay. Isang bulong na panalangin, isang kaisipang itinaas sa langit, isang tahimik na pasasalamat. Lahat ng ito ay pananatili dahil hindi ka nag-iisa kailanman. Ang salita ay mahalaga rin, hindi lamang bilang pagbasa, kundi bilang pagkain. Kung magbasa ka ng isang talata sa isang araw at pag nilayan ito, hinahayaan itong hubugin ang iyong mga kaisipan at kilos. Ikaw ay gumagawa na ng konkretong hakbang patungo sa ubasan. At higit pa sa dami ay ang kalidad ng pagsuko. Isang talatang isinabuhay ay mas makapangyarihan kaysa sa isang kabanatang isinasaulo. Ang Biblia ay hindi ginawa upang basahin lamang. Ito ay ginawa upang isabuhay. At kapag dumating ang mahihirap na araw, dahil darating sila, ang pananatili ay ang patuloy na pagtitiwala. Ang pananatili ay ang pagsasabi, Panginoon, hindi ko naiintindihan, ngunit nagtitiwala ako sa iyo. Ang pananatili ay ang pagpupuri kahit na lahat ay masakit. Ito ay ang paghahanap ng kanyang presensya kahit na tila malayo. Ito ay ang kaalaman na ang Diyos ay tapat kahit na ang buhay ay hindi madali. Ito ay ang pagpapasya na ang iyong pananampalataya ay hindi nakadepende sa mga pangyayari, kundi sa katotohanan kung sino siya. Sa wakas, isang makapangyarihang pagsasanay ay ang pagbabahagi ng iyong isinasabuhay sa iba. Ang pananampalataya ay lumalago kapag ito ay ibinabahagi. Makipag-usap sa isang tao tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong puso. Sumali sa iba na nais ding manatili. Dahil sa pakikisama, ang apoy ay hindi namamatay, ito ay pinapalakas. Kaya kung nais mong isabuhay ang turo ni Jesus tungkol sa pananatili, magsimula sa sinseridad. Magsimula sa maliit na mayroon ka. Magsimula ngayon at magtiwala. Ang tunay na ubasan ay susuportahan ka, pakakainin ka, babaguhin ka. At kapag nagsimula kang manatili kay Jesus, may malalim na pagbabago na unti-unting nangyayari sa iyong kalooban. Hindi ito palaging kahanga-hanga o agad-agad na nakikita, ngunit isang tunay na pagbabago ang nagsisimulang umusbong, tulad ng bunga na ipinapanganak mula sa sanga na nakakabit sa puno ng ubas. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa Galacia, Kabanata 5, kung ano ang nangyayari sa buhay ng isang taong lumalakad sa Espiritu, ng isang taong nananatili kay Kristo. Sinabi niya na ang mga bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ang mga ito ay hindi bunga ng ating sariling pagsisikap. Sila ay natural na resulta ng presensya ng Diyos sa atin. Ang unang bunga ay pag-ibig. At hindi ito basta-bastang pag-ibig, ito ay ang pag-ibig ni Kristo. Isang pag-ibig na lumalampas sa damdamin at ipinapahayag sa pamamagitan ng mga gawa. Kapag nananatili ka kay Jesus, nagsisimula kang mahalin ang mga taong mahirap mahalin, magpatawad ng mga lumang kasalanan, at mag-abot ng tulong kahit na wala kang inaasahang kapalit. Ang pag-ibig na ito ay hindi nagmumula sa iyo, kundi sa Kanya. Ito ang pag-ibig na nagbibigay sa atin ng kakayahang maging iba sa isang mundong puno ng pagkamakasarili. Pagkatapos ay dumarating ang kagalakan. Hindi ang panandaliang kagalakan na nakadepende sa magagandang balita, kundi ang patuloy na kagalakan ng isang taong nakatagpo ng mas malalim na layunin. Ang kagalakan na namumukadkad kahit sa gitna ng mga pagsubok,
dahil hindi ito nakadepende sa mga pangyayari kundi sa presensya. Kapag si Jesus ay nananahan sa atin, siya ang nagiging pinagmumulan ng ating kagalakan. Kahit sa gitna ng mga luha, may awit sa kaluluwa, isang pag-asa na umaawit sa gitna ng sakit, at kasabay ng kagalakan ay dumarating ang kapayapaan. O ang kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa. Ang kapayapaang nagbabantay sa puso kapag ang lahat sa paligid ay gumuho. Kapag nananatili ka kay Kristo, mararanasan mo ang isang katahimikan na hindi maipaliwanag ng isipan ng tao. Maaari kang nasa gitna ng bagyo at makatulog pa rin sa bangka tulad ni Jesus. Sapagkat ang kapayapaan ay hindi nasa kapaligiran kundi nasa presensya. Ang susunod na bunga ay pagtitiyaga at gaano natin ito kailangan ngayon. Ang pagtitiyagang nagmumula sa pananatili kay Kristo ay hindi lamang basta paghihintay, ito ay paghihintay na may pananampalataya, may katahimikan, may pagtitiwala. Ito ay pagharap sa mahihirap na tao ng hindi sumasabog. Ito ay pagtitiis ng mahabang proseso ng walang reklamo. Sapagkat nauunawaan mong ang Diyos ang may kontrol, kahit na ang mga takdang oras ng tao ay nagsasabing iba. Ang kabaitan at kabutihan ay nagsisimula ring umusbong. Nagsisimula kang kumilos ng may kahinahunan. Nakikita mo ang iba na may habag. Nasisiyahan kang gumawa ng mabuti, hindi upang makilala, kundi dahil ang kabutihan ay naging bahagi ng iyong binagong likas na pagkatao. Kapag nananatili ka kay Jesus, ang iyong pagkatao ay nagsisimulang magpakita ng kanyang katangian. Tumitigil kang tumugon ng may katigasan at nagsisimulang kumilos ng may biyaya. Pagkatapos ay dumarating ang katapatan, isang katatagan ng puso na hindi natitinag sa gitna ng pagsubok, katapatan sa Diyos, sa kanyang salita, sa mga taong inilagay niya sa iyong buhay. Ang katapatan ay nagpapatuloy kahit na walang nakakakita, kahit na walang pumapalakpak, sapagkat alam ng mga nananatili. Ang lahat ng ginagawa sa lihim ay ginagantimpalaan ng Ama, at kasabay nito ang kahinahunan, na hindi kahinaan kundi lakas na nasa ilalim ng kontrol. Ito ay ang kaalaman kung paano tumugon ng may katahimikan kapag inaatake. Ito ay ang pagtangging hayaang ang kayabangan ang mangibabaw. Ito ay ang pagpili ng landas ng kapayapaan, kahit na ang ego ay nais manalo. Ang kahinahunan ay tanda ng isang taong lumalakad kasama si Jesus, sapagkat ganoon mismo siya namuhay. Maamo at mapagpakumbaba ang puso. Sa wakas, ang pagpipigil sa sarili. Ang kakayahang tumanggi sa mga pagnanasa na humihila sa atin palayo sa Diyos. Ang pagkontrol sa mga bugso ng damdamin, ang pagtanggi sa tukso. Hindi sa pamamagitan ng lakas ng loob, kundi sa pamamagitan ng presensya ng Espiritu. Ang mga nananatili kay Jesus ay natututo kung paano pamahalaan ang sariling puso. Natututo silang piliin ang mabuti, kahit na mas madali ang masama. Ang mga bungang ito ay hindi bunga ng pagsisikap ng tao. Sila ay bunga ng koneksyon. Kapag ang sanga ay nakakabit sa punong ubas, ang bunga ay natural na lumilitaw. Ito ang daloy ng espiritual na katas. Hindi mo kailangang pilitin ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kailangan mo lang manatili, at siya ang gagawa ng iba pa. At habang patuloy kang nananatili, lalo pang hinuhubog ang iyong pagkatao. Napapansin ito ng mga tao sa paligid mo. Nakikita nilang may nabago. Iba ang iyong pagtugon, iba kang magsalita, iba kang mamuhay, hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil ikaw ay binabago mula sa loob. Ang mga bungang ito ang patunay na si Kristo ay nananahan sa iyo. Sila ang refleksyon ng tunay na ubas na dumadaloy sa iyong buhay. At kahit na ito'y tumagal, dahil ang paghinog ay nangangailangan ng panahon, makikita mo ang mga palatandaan. Bawat araw, kaunti pa. Bawat hakbang, mas malalim pa. Kaya huwag kang magmadali.
huwag mong pilitin ang iyong sarili. Manatili ka lamang. Sapagkat bawat sanga na nakakabit sa ubas ay namumukadkad sa tamang oras. Nagbubunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. At marahil tinatanong mo ang iyong sarili, paano ko ito maisasagawa? Paano ako mananatili kay Jesus araw-araw ng aking buhay sa gitna ng lahat ng aking kailangang harapin? Ang sagot ay nasa maliliit na hakbang. Ang pananatili ay hindi isang malaking tagumpay, kundi isang araw-araw na pagtatayo. Para itong pagdidilig ng halaman, hindi tungkol sa isang malaking pagsisikap ng sabay-sabay, kundi sa patuloy, tapat at simpleng pag-aalaga. At ang unang hakbang sa pamumuhay ng pananatiling ito ay ang lumikha ng espasyo para sa Diyos sa iyong araw-araw na buhay. Huwag hintayin ang isang pambihirang pakiramdam upang lumapit. Magsimula sa kung anong mayroon ka, ang iyong oras, ang iyong pansin, ang iyong puso, ang pagtatabi ng isang sandali sa araw upang makasama ang Diyos ay mas mahalaga kaysa sa pagtupad ng isang espiritual na obligasyon. Diyan nagsisimulang lumago ang koneksyon. Maaaring ito'y sa umaga bago magsimula ang lahat. Maaaring ito'y sa gabi, sa katahimikan. Ang mahalaga ay ito'y isang tapat na sandali kung saan ikaw ay nagsasalita at nakikinig din. Isang sandali kung saan binubuksan mo ang iyong kaluluwa nang walang pagmamadali, nang walang maskara. Isa pang praktikal na hakbang ay ang manatiling mulat sa presensya ng Diyos sa buong araw. Hindi ito nangangahulugang itigil ang lahat bawat oras, kundi ang alalahanin na si Jesus ay kasama mo sa lahat ng bagay, sa pila sa tindahan, sa trapiko, sa mga gawaing bahay, isang bulong na panalangin, isang pag-iisip na itinaas sa langit, isang tahimik na pasasalamat. Lahat ng ito ay pananatili, sapagkat hindi ka nag-iisa, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang salita ay mahalaga rin, hindi lamang bilang pagbasa, kundi bilang pagkain. Kung magbasa ka ng isang talata sa isang araw at pagnilayan ito, hinahayaan itong hubugin ang iyong mga pag-iisip at kilos, ikaw ay gumagawa na ng konkretong hakbang patungo sa ubasan. At higit pa sa dami ay ang kalidad ng pagsuko. Isang talatang isinabuhay ay mas makapangyarihan kaysa sa isang kabanatang isinasaulo. Ang Biblia ay hindi lamang ginawa upang basahin, kundi upang isabuhay. At kapag dumating ang mahihirap na araw, sapagkat darating sila, ang pananatili ay ang patuloy na pagtitiwala. Ang pananatili ay ang pagsasabing, Panginoon, hindi ko nauunawaan, ngunit nagtitiwala ako sa iyo. Ang pananatili ay ang pagpupuri kahit na lahat ay masakit. Ito'y ang paghahanap sa kanyang presensya kahit na tila malayo siya. Ito'y ang kaalaman na ang Diyos ay tapat kahit na ang buhay ay hindi madali. Ito'y ang pagpapasya na ang iyong pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari, kundi sa katotohanan kung sino siya. Sa wakas, isang makapangyarihang kasanayan ay ang pagbabahagi ng iyong isinasabuhay sa iba. Ang pananampalataya ay lumalago kapag ito'y ibinabahagi. Makipag-usap sa isang tao tungkol sa ginagawa ng Diyos sa iyong puso. Sumali sa iba na nais ding manatili, sapagkat sa pakikisama, ang apoy ay hindi namamatay, ito'y pinapalakas. Kaya kung nais mong isabuhay ang turo ni Jesus tungkol sa pananatili, magsimula sa sinseridad. Magsimula sa maliit na mayroon ka. Magsimula ngayon at magtiwala. Ang tunay na ubasan ang magpapanatili sa iyo, magpapakain sa iyo, magpapabago sa iyo,